Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos naman po ang kalagayan. Summer feels na. Medyo umiinit ng klima at umiinit din ang ulo sa taas ng presyo ng petrolyo. Mataas na talaga ang gasolina. Pero syempre, alam naman natin ang sanhi nito. So, syempre, pinagdadasal din natin ang krisis na nagaganap sa Middle East. So, ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So, syempre, unang-una, we're very happy to share na kamakailan ay nagkaroon ng benchmarking activity and educational tours dito po sa Barangay San Antonio. So, muling binisita ang ating barangay. So, unang-una dyan, syempre, para sa isang benchmarking activity, ang ating mga kapwa-lingkod barangay mula sa San Nicolas, Municipality of San Nicolas, Ilocos Norte ay pumasyal dito sa Barangay San Antonio. So ito yung sila yung mga barangay secretaries and barangay treasurers of the municipality of San Nicolas. At syempre ang kanilang pakay ay makita ang iba't ibang best practices natin, lalong-lalo na sa ating pagkapanalo ng SGLGB. So nakikita natin ang direksyon nila, siguro nais din nila na maging compliant din sila, at siguro kung papalarin ay makamit din ang na maging passer ng SGLGB. So again, ako'y nagpapasalamat sa inyong pagbisita sa aming barangay. Nawa ay naging makabuluhan ang inyong pagpasyal. Sa alam ko may dalawa ring barangay sa lungsod ng Pasig na kanilang pupuntahan din para makita din ang kanilang mga best practices. So muli, maraming salamat, and of course, always welcome po kayo sa Barangay San Antonio. Siyempre, pagdating naman sa educational tours, dalawang grupo ng mag-aaral ang pumasyal po sa ating barangay. So, unang-una dyan, ang mga grade 4 pupils ng Paref Southridge School. Sa Alabang pa ito, pagkaalayo ng kanilang binyahe. And I believe this is the second consecutive year na napili po tayo ng Southridge School para maging example barangay sa kanilang mga mag-aaral. Alam ko, nung tinanong ko nga ano ba yung bahagi ng kanilang subject, which na para pumasyal pa sila sa Barangay San Antonio. So this is part of their social studies. So again, pinakakita natin ang ating mga programa, iba't ibang activities natin dito sa ating barangay. And of course, pinasyal natin sila sa ating DRRM headquarters. Ganun din, yung pumasyal naman na mga mag-aaral mula sa UANP CDE Center. So ito yung preschool ng University of Asia and the Pacific. And mga nursery pupils ang pumasyal naman po sa atin at dumiretso na sila sa ating DRRM headquarters. So very happy yung mga bata, makita yung ating fire truck, ang ating ambulansya. Of course, nakatry din sila mag-firefighting using our fire hose. At again, this is to increase their awareness sa mga community leaders, yung mga naglilingkod dito sa ating barangay. So again, ako'y nagpapasalamat sa mga kinatawan ng dalawang paaralan na ito, at nakakatuwa na nagiging destinasyon ang Barangay San Antonio sa mga educational activities. At syempre sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din ang ating mga iba't ibang mga kolaborasyon with our various stakeholders. So syempre, ang nabanggit ko na kanina, mga paaralan. So again, ang aking pagpapasalamat sa Orambo Elementary School for having us sa kanilang investiture para sa kanilang mga Girl Scouts. So nakakatuwa na maging bahagi ng activity na ito, nakatulong kami kahit papaano. At syempre, natunghayan natin ang pagiging ganap na Girl Scout ng ilan sa ating mga kabarangay, mga batang San Antonio.
So sabi ko nga, isang magandang training ground ito, no, para sa mga bata, para yung leadership qualities, no, ma-nurture, no, at magkaroon sila ng sense of yung bang pagmamahal sa kanilang komunidad. Siyempre, dagdag ko na rin, no, ang aking pagpapasalamat sa Capitolio High School, no, na kamakailan nagsagawa ng isang programa upang bigyang pagkilala ang kanilang mga industry partners, no, sa kanilang work immersion program. So yung work immersion program, no, yan yung bahagi na ng curriculum ng mga senior high school students. At layunin nito ay mabigyan na sila ng work experience. No? Bagamat 10-day program lamang ito, pero at least yung discipline na maranasan nila, no? Pag sila yung parang simulation ng pagtatrabaho, yung pagpasok sa opisina, reporting to work. No? So nakakatuwa, no? Yung iba't ibang mga industry partners were present, no, from the LGU, mga restaurants, no, meron ding mga iba't ibang mga private companies. Meron ding schools, no, na naging bahagi ng programang ito. So again, no, kami nagpapasalamat sa Capitolio High School, no. Alam ko asahan niyo po, no, na ang suporta ng aming barangay, no, sa inyong work immersion program every year. At syempre, ang aking pagpapasalamat din sa mga mag-aaral ng Philippine Normal University, no, na kamakailan nagsagawa ng isang digital literacy talk para sa mga senior citizens. Of course, hindi naging limitado ito sa paggamit ng social media o pag-browse ng internet. Dahil nga, sabi nga namin, yung ilang mga senior naman, mga elderly, hindi na rin masyadong mahilig doon. Pero ang mas naging enjoyable na paksa, no, pagdating sa digital literacy is kung paano makakaiwas sa mga scamming, no, o kaya mga digital risks. No? So again, very enjoyable din yung ginawa nilang presentation. No? Meron ding interactive, no, na workshop na ginawa para sa mga participants natin, no? At talagang nakarelate din, no? Lalong-lalo na yung mga nakakatanggap ng mga random text, no, pagdating sa mga online gaming. Yan, no? Medyo nakarelate diyan ng ating mga participants. At syempre yung mga random din na nagpapadala ng text na may mga link. No, yan yung mga kinakailangan bantayan, no? Dahil nga again, ito na yung mga nagpapakita ng potential na ito'y scam. So again, sa mga PNU students, of course, isa dyan ay ating kabarangay. Maraming salamat for choosing Barangay San Antonio as your partner community. At syempre, dagdag ko na rin, no, tuloy-tuloy din ang iba't ibang mga religious activities natin sa Barangay San Antonio na bunga din, no, ng ating collaborations with our stakeholders. No? So syempre, unang-una dyan, no, ang programang Misa at Salo-Salo, no, hatid ng ating mga kaibigan mula sa Holy Family Parish. So layunin ng programang ito ay patibayin pa ang samahan ng isang pamilya. No? So talagang ang mga participants natin dito is really families, no? And this is a monthly activity ng Holy Family Parish at ng ating barangay. So dito ginagawa yan, no, sa ating barangay hall. And last weekend, no, of course, nagkaroon ng catechism, no, meron ding mga sharing, no, at syempre nagkaroon din tayo ng pagdiriwang ng banal na misa, no, led by our parish priest na si Father Joseph Santos. So again, maraming salamat, no, at talagang very active, no, ang ating Holy Family Parish, no. In a couple of weeks, no, magsisimula na rin o gaganapin na rin natin ang ating community Stations of the Cross, no. So antabayanan niyo po yung announcement natin patungkol po diyan. At syempre, no, yung ating monthly collaboration also with UANP, no, ang ating monthly recollection naman po para sa ating mga barangay security force. No? So, very fruitful po, no, yung ating naganap na recollection last weekend. No? Of course, merong talk mula sa ating partner priest na si Father Ces Magsino. Of course, meron ding sharing, no? And of course, examination of conscience
and nagkaroon ng chance na mag-confession ang ating mga participants. So again, maraming salamat, particular kay Engineer Paul Lazarte na siyang nagsispearhead nitong ating monthly recollection para sa ating Barangay Security Force. And mga kabarangay, ilang important announcements lamang po. Of course, unang-una para sa ating mga business stakeholders, yung mga may compliances sa ating kumukuha ng clearances sa ating barangay. So our new revenue ordinance, which was approved last December 2025, will be implemented fully this coming April 1, 2026. So itong ating bagong revenue ordinance, ay very simple lang naman po. Nag-increase lamang po tayo ng 10% sa ating schedule of fees. And yung ating price increase naman po ay after 13 years. So matagal-tagal rin naman po yung ating rates magmula nung ito'y ipinatupad. So I think dahil nga sa taas na rin ng bilihin, inflation, kailangan lang natin mag-adjust ng konti. End of the day, para naman din po ito sa ating efficiency of service na ating inihahandog para sa ating komunidad. So please be guided accordingly. We will be implementing our new rates ng ating revenue ordinance this coming April 1, 2026. And of course, mamaya, alas 3:30 ng hapon, ang nationwide simultaneous earthquake drill. This is for the first quarter of the year 2026. At syempre, buong Pilipinas, buong bansa, ay makikiisa dito sa NSED. So ako na rin po ay naghihikayat sa ating mga kabarangay, sa ating mga residente, sa ating mga commercial stakeholders. Let's practice yung duck cover and hold sa ganap na 3:30 ng hapon. And syempre, kung kaya naman natin mag-simple evacuation, para sa atin naman po ito. Kumbaga, alamin lang natin sa ng mga proper emergency exits. Kung tayo may nasa opisina, malaman natin, 'di ba, yung pakiramdam ng pag-evacuate, in case na merong lindol na mararanasan. So sa ating mga commercial stakeholders, we highly encourage also, please do send us your photos ng inyong participation. Again, the cover and hold, and then after, kung kaya po natin mag-simple evacuation, mas maganda po yan. Nang sa ganun ay ma-practice tayo. Isang ensayo po ito. Kahit nasabi natin wala pa yung kalamidad, ay alam po natin ang gagawin at tayo po ay maging handa. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayo updated sa mga kaganapan dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the Barangay Council, the SK Council, our social media team, maraming salamat sa inyo. Siyempre, sa ating mga collaborators, mga benefactors natin, mga donors natin, maraming salamat sa inyong patuloy na tulong para sa ating barangay. And of course, sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay natin, maraming salamat sa inyong patuloy na trust and confidence para sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal. Tulad ng nabanggit ko kanina, pagdasal natin ang ating mga kapatid, mga kababayan din natin sa Middle East. Nawa ay mairaos natin itong krisis na nagaganap ngayon. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.